May tuturing na ring public utility vehicle ang mga taxi na application-based tulad ng Grab Taxi at Uber. Ayon yan sa bagong klasifikasyon ng Department of Transportation and Communications o DOTC. Pero ang mga taxi operator umaalma. Balita hati ni Steve Dailisan. Lumikha ng bagong classification sa Public Utility Vehicle ang DOTC para sa mga App-Based Transport Network Vehicle Service o TNVS. Gamit ang mobile phone, internet connectivity at mobile app, click lang ang katapat para makasakay ng taxi. Gamit yung app na ito, makikita mo na kung nasaan eksakto yung lokasyon ng taxi na iyong binook. Nakalagay dito, 3 minutes ang layo niya mula dito sa ating pickup location. Makikita mo na rin yung mismong picture ng driver, yung kanyang pangalan at yung plate number ng kanyang sasakyan. Nakalagay na rin dyan yung eksaktong halaga na iyong babayaran. Ang itsura ng sasakyan tulad din ng regular metered taxi. Ang kaibahan lang, meron itong GPS, di bababa sa 7 taon ng edad ng unit at para mabigyan ng prangkisa ng LTFRB, kailangan ding iparehistro ang driver. Kontra rito, mga operator ng regular metered taxi napapatay raw kalaunan sa kanilang kita. Dapat hindi tingnan na naglalabanan ito but merely to offer better services. Ayon sa isang TNVS operator, may 7 pasahero sila kada segundo tuwing peak hour. Tanong tuloy ng mga metered taxi operator kung may moratorium sa pagbibigay ng prangkisa sa taxi, bakit magdadagdag pa? Huwag mo naman bigyan sila ng blanket permit na parang binigyan mo ng kalaban directly yung mga metered taxi. Kanya-kanya sa pagdidikta ng pamasahe ang bawat TNVS operator. Ang Grab Taxi naniningil ng 70 pesos na booking fee dagdag sa metered fare. Ang iba mas mababa ang singil kapag off-peak pero doble o triple ang singil kapag rush hour at traffic. Di gaya sa metered taxi na presyo ng gasolina at spare parts ang basihan, sa TNVS wala pang eksaktong formula. Kaya kahit ang LTFRB di pa tiyak kung paano rerendahan ang pagtatakda ng pasahe. Sort of the same as a cab, as a normal cab, but because it's fixed fare, sometimes it's cheaper, sometimes it's more expensive. Some kind of regulation would be inputted huron para mag-fall ho sila under LTFRB. Bukod sa klase ng insurance sa mga pasahero, ang inaalala ng National Council for Commuter Protection ang probisyon sa kontrata ng TNVS operator na nagsasaad na wala silang pananagutan kung anuman ang mangyari sa pagitan ng pasahero at driver ng pribadong kotse. Paano namin hahabulin yung mga kolorum na yan kung sakaling mangyari dito sa Pilipinas, yung nangyayari sa ibang bansa na crimes committed against the commuters? Paano natin hahabulin yan? Okay. Through the telephone number? Through the app? What we don't want is you ride a TNV and at the end of the day, you don't know whom to run to if you're involved in an accident. Ang mga taxi operator nagbabalak na humiling ng temporary restraining order para pigilin ang DOTC sa pagpapatupad nito. Steve Dailisan, GMA News.